Breaking news po mga kababayan, Senador Marcoleta sumabog po sa galit dito sa pagtaas ng presyo ng langis. Ininda at talagang masakit sa bulsa. Sinasabi ng Malacanang hindi pa daw masasabi na may oil crisis sa Pilipinas. Wag daw matakot, wag daw magulimihanan. Mga kababayan, dito pinitik si BBM, pinitik si Anticler at yung mga tangalista na naniniwala sa 20 pesos sa bigas at mga pangako na pangbubudol. Kaya ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang ating magiting na senador na talagang malakas na isinusulong ng mga kababayan natin na maging future Vice President ni Sara Duterte. Ito na po mga kababayan. Malupit na pasabog po ito. Ito na. Doon siya kakarga. Opo. Magkakarga siya doon. Ako, kinuwenta ko na yung ano eh. Pati yung FOB na presyo ng liter. Kapag kukuha ka lang, mas mura yung Rotterdam eh. Ganun po. Oo. Alam mo yung cost niya per liter? Magiging? 29 pesos 83 centavos. No? Tapos, Plus po yun, Sen. hindi, tapos isama mo na yung maraming importation, distribution, and storage. Opo, May ganyan, ano? Opo. Storage deposit, broker's fees, SGS survey, warpage, ganyan, ano? Excise tax, Oho. BIR fuel marking. Nandyan yan eh. Meron Opo. pang VAT differential ito eh. Yung total landed cost, kung kukuha ka sa Rotterdam, tangke sa Singapore, ha? Opo, oo. Hindi ko sinasabing pupunta ka mismo sa, ano? Sa Rotterdam. Hindi po. Hindi, Singapore. yung mga tangke niya na nasa Singapore, 45 pesos and 35 cents per liter. Kaya nagtataka ako. May kita na po yan, Sen. May tubo na yung po yung petroleum company? O yun lang ang landed cost lang siya? Ang kanyang SRP, o pass on price siguro ito, Opo. 50 pesos. Kaya meron siyang 4.6 per liter, 4 pesos and 65 centavos per liter. Walang lugi ito ah. May kita pa pala sa doon, ano? Oo, bakit kinakailangang sumaltik ng 110 per liter? Kailangan i-justify nila to. Oo. Kapag ka naman kumuha ka sa Petronas, Malaysia, Opo. 33.39. Mas mataas ng konti. Oo. Pagkatapos mong ilagay lahat ang mga costas Mga nito, add-on, ang ano mo, 48, halos 49 pesos per liter. Sabi mo ng 50. Oo. Tapos ang ano niya, ang SRP 50, meron siyang piso per liter. Kahit saan mo kukwentahin, hindi lugi eh. May kita pa rin pala, Kaya no? tatanong ko ngayon, paano nangyari? Bakit kinakailangan po ninyong itaas ng 110? Saan po nyo kinuha? Lalo pa nga kung pag-uusapan natin, kanina may sinasabi si Nelson, Ayan mga kababayan ko. Talagang binulagan ni Marcoleta si BBM dito eh. Sinasabi kasi mga kababayan na wala pang oil crisis. Ito po ang pagmamayabang ni Anticler. Huwag daw matakot dahil hindi pa ramdam ang krisis ng gasolina. 100 plus na po, 110 na per liter. Grabeng kabobohan ito mga kababayan. Grabe ang pangbubudol na ito. Yan ang sabi ni Marcoleta. 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, meron tayong 50 to 60 days na buffer stock. meron tayong stock. Yes po. 50 to 60 days. 2 weeks pa lang ang nakaraan bakit biglang naging 110? Kasi yan daw po yung dikta ng merkado, Sen. Kung magkano itinaas sa world market, agad-agad ay i-epekto daw po yun sa ating bansa. Dikta ng merkado o dikta ng kanilang ang kanilang kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Well, Kaya nga sinasabi natin hindi ka naman kumukuha sa lahat ng ipakita ninyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf.
Para lang ako maniwala na kailangan itaas mo ng 110. Na tumatagos nga lahat doon, no? O, di ba? Oho. Eh, anong ginagawa ng... Kaya nga may tangke ngayon sa Singapore, eh. Dalawang malalaking refinery sa mundo ang meron tangke, sapat yun. Billion liters ang nandyan sa Singapore. So, ipaliwanag ito ng tatlong malalaking oil companies. Kasi magmi-meeting kami bukas, eh. Tama pala yung, di ba, pinatawag yun, JECG ba yun? Tawag yun na Di, sabi ko kayo, no, JCEC. JCEC. Opo, oh. Kasi yung batas ng EPIRA, Oho. merong JCEC. Eh may ano yun, may connection sa diesel yun eh. Yan po yung Joint Congressional Energy Joint Congressional Energy Commission. Commission. Oho. Parang ngayon may patawag natin yung pero palagay ko dahil meron kaming ginawang resolution eh Opo. na tinawag naming Protect. Eh kasama ako doon, vice chair ako doon dahil ako yung chairman ng Trade in Commerce. and Industry sa Sa Senate. committee, opo. So itong pinag-uusapan natin ngayon, itatanong ko rin sa kanila bukas. Kasi ang para lang ma-justify natin yung laki ng paglukso ng presyo, i-assume natin na ang inyong mga inventories, 100% kinukuha nyo sa Persian Gulf, doon kayo dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung hindi naman ganon, bakit nga ganito kalaki? Oo nga, no? Ayun pala, Sen, ito nakita ko eh. Sa Department of Energy, ang source natin ito yung crude oil. Ibig sabihin, kailangan pang i-refine. Hindi nga, doon nga tayo kukuha refine na yun eh. Ito po, Sen, yung ginagamit natin ngayon, 98% ay galing dun sa Persian, yun sa dumadaan ng Strait of Hormuz. Hindi ako naniniwala doon. Pakita mo, bakit ka kukuha doon para i-refine mo rito? Eh meron naman sa Singapore. Refined na. Ito yung Finished presyo, product na. alam ko yung presyo. Kahit hindi mo alisin yung excise tax. Kahit hindi mo na alisin yung suspension nung Yung excise tax, saka ng yung Section patibat. 5 nung Republic Act. Oho. O kita nyo mga kababayan, mukhang binubudol na naman tayo dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Mukhang mayroon na namang conspiracy. Talaga nga, ini-scam na naman tayo mga kababayan ko. Ni Auntie Claire na sinasabi na wala pang krisis. Pero ito na, biglang taas ang presyo. Nako mga kababayan ko, tangalista na lang pong naniniwala sa inyo, Auntie Claire. At BBM, yan ang sabi ng mga komento dito. Kasi tatamaan ng eh. Alam mo ba kung magkano yung Alam mo kung magkano yung nakukolekta natin sa excise tax per year? Pero magkano po annual natin? Ito, baka sa collection? avatar ni Nelson, baka meron. Ano po yan? Nakalihim dito Excise sa... tax, aha. Magkano per year ang Per year. ang ating nakukolekta sa petroleum products? Excise tax. Mula sa excise tax. Kasi 6 pesos per liter ata yan, Nelson eh. Magkano muna yung consumption natin per month? Ayan, Sa kasi diesel at saka sa dyan- gasolina. Dyan magiging natin. Kailangan alam natin lahat to eh. Oho. Ang ako sa nalalaman ko, kahit pa paano kasi nakakabasa tayo ng comics sa Nelson. Opo. Tama naman yan, Sen. Tama mo yan. Wala ka na nababasa kahit na Hiwaga Comics man lang, Darna Comics, Wakasan kaya, Wala na ngayon yan, Sen. Pinoy Classics. Buhay pa si Carlo Caparas ata yun, Sen. Si Ruben Yandok ang di ba? Magkano, Nelson? Mahina yung avatar Nahihirapan nito po yung... bata natin. Mayroon ata kayo dyan ng nota, Sen. Ito. Bureau of Customs Collection for the year 2025 reported collecting between 220 billion and 260 billion solely from excise taxes on imported petroleum products. Bakit hindi sila pareho ng impormasyon? ng DOF Ito, Department of Finance ang sa akin eh. 136 billion ang sabi sa DOF dito. 2021, 136 billion. 2022, 155 billion. 2023, 163. 2024, 171. 2025, 173. Nag-average tayo ng 160 billion per year. Average. Excise tax pa lang yan, Sen, ha? Okay, ngayon, natin yun? Sususpindihin natin yun. Oho.
So, itong 160 billion na ginagamit natin sa mga priority projects, kung ano man Sa yan, napakaraming siguro bagay. tatanungin natin. Kasi tinitingnan ko kung saan ginagamit itong 160 billion na nanggagaling sa excise tax. Yung comics, itutuloy pa eh. Opo. No, kailangan na... Hindi wakasan eh. Hindi Kung wakasan. wakasan yun, nakita ko na saan eh. Di ba? Opo. Ngayon, Oo. pero ang pagkakaalam ko, itong excise tax, priority projects. Nelson, kung priority projects ito, Hindi dapat. merong impact na naman sa ating buhay. Priority ito eh. Ayan. Tama po Ipa-prioritize mo ba kung hindi importante? Importante. Importante. Sa makatwid, inalis mo yung, sinuspindi mo yung collection ng excise tax, 160 billion. Opo. Paano ngayon yung gamit nito na patungkol sa ordinaryong mamamayan? Masasakripisyo yan, sir. Nagsasakripisyo yun. Opo, oo. So mag-a-add sa sufferings. Yes po. Pasakit talaga yan. Ano yung suffering sa Tagalog? Pasakit nga raw po yan. Pasakit. Oo. So, Ayan, mga kababayan ko, pinitik na naman si BBM dito. Pinitik na naman si Auntie Claire na walang ginawa kundi mangbudol sa mga Pilipino. Kayo po, mga kababayan, bakit tila lagi tayong nabubudol na sinasabi meron tayong supply ng 50 hanggang 60 days? Aba, 2 weeks pa lang mga kababayan, nagtaasan na. Hindi makontrol. Tapos sasabihin mga kababayan, wala pang krisis sa gasolina sa Pilipinas. Di ba mga kababayan ko, talagang binubudol tayo ng mga ito. Mula sa mga pangako na 20 pesos sa bigas, hanggang sa mga flood control, hanggang sa gasolina, binubudol tayo. Harap-harapang ginagago at sinasabi na wala daw problema. Grabe mga kababayan. Kaya galit na galit si Marcoleta dito. Mga kababayan. Anong masasabi nyo? I-komento ang mga sari-saring mga reaction nyo sa comment section. Pasabugin nyo ang komento sa baba. Mas maraming share, mas maganda. Para sama-sama tayo na pag-usapan ang mga isyong usap-usapan na ito na binubudol talaga tayo ng mga ito. Isang like, isang share po at isang subscribe. Mabuhay po, ako si The Wonders Philippines. Salamat sa inyong suporta.